mga young people ay invited ko lang. Ayan. Ayan, mabuti po ba ang Diyos? Ayan. Pwede ba tayo natin ito ulit? Tayo manalangin sa ating po. Yes. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na muli namin, Panginoon, mapag-aralan sa Panginoon. Lord, dalangin po po, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na kumilo. Panginoon, ikaw po ang siyang magbigay, Panginoon, ng wisdom, Panginoon. Lord, yung pangunguna mo, Panginoon, sa hapon ito, Lord. Lord, we pray na, Lord, hindi kami aalis ng lugar na ito na hindi mo pinagpala, Panginoon. Na hindi kami natuto, Panginoon, sa iyo. Lord, I pray ng yung Holy Spirit, Panginoon, ng siyang mag-guide sa amin, Panginoon. Lord, help me, Lord, God, na ma-deliver, Panginoon, ng yung message mo, Panginoon, ngayong hapon ito. Lord, sa'yo lahat namin binabalik ang lahat ng papuri pagsamba sa Panginoon ito. Amen. Amen. Dahil lahat ay mga kapuna ko. Ayun po, ako po ngayon ay naatakasan po na mag-echo. Magbigay ko ng message yung kanina pong pinag-aralan po ng umaga sa morning service. Ayun po. Okay na po ba tayo dyan? Ayan. And, ayun, since sabi nga ni Brother Ramil po kanina, sa po yung nag-speak po kanina umaga, since ngayon ay February, araw ng mga, buwan ng mga puso, pero sakto-sakto naman, ang ating pong pag-aaralan ngayon is about leadership, about how to be the leader that God will bless. Ayan. How to be the leader that God will bless. Pero it's, ano pa rin, kasi it's our love. Kasi it's a service natin sa Panginoon. Hindi po ba? At, diba, speaking of leadership, ayun, marami tayong nababalitaan ngayon sa mga leader ng ating bansa, sa politiko, diba, sa politika, na ano, ang dami nangyayaring katulad, no? Katiwalian, no? Diba? Yung mga, for example, si General Garcia, and yung mga inimbestigahan ngayon, na nakalungkot man, no? Parang ang ano natin ngayon, ang bansa natin ngayon, nakita natin, maraming mga nasasayang na pera, no? Pero, meron pa rin gagawin ng Panginoon sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay natin. So, pag sinabi mong leader, di ba, maraming nag-ano yan, maraming gustong maging leader, di ba? Sino ba dito ang, ano, ang gusto maging leader? Yung may pangarap na maging presidente, yan, maging manager, maging barangay captain, maging kagawad. leader ng ano, dito, ng POS. Pero lahat ay ano, nagkaangat na magkaroon ng posisyon, kumbaga, di ba? Di ba po? Ito, mayroong binigay dito si Brother Lin, Brother Ramil, na tatlong advantage ng mga leadership. Kaya, ito yung mga yun. May advantages of leadership. Una-una, position. Diba? Position, yung you can become more. Diba? Position, example nga, yung kanina, pagiging presidente. Diba? Magkakaroon ka ng mataas na posisyon. Diba? Pangalawa, yung power. You can do more. Yung power, you can do more. Ang naalala kong bigla, nung pag sinabi mong power, naalala ko agad siya, Spider-Man. Sabi nga, with great power, with great responsibility. Galing yun, no? Pero yun, power, yung may magagawa ka. May magagawa ka pa. Di ba yung matinding nagagawa mo. Privilege, pangatlo, to have more. You can have more. Mga privilege natin. For example, yung mga privilege ng mga
mga senior citizens. Ayan, di ba? May mga libreng swimming. Di ba? May mga discounts. Di ba? Tapos, sa MRT, di ba? May mga special silang ano, sa LRT. Di ba? May special silang ano, pwedeng ano, paglalagyan sila dun sa unahan para hindi na makipagsiksikan, di ba? Yung mga nag-LRT, MRT dito. Ano ba? Special hagdanan. Ayan, di ba? At marami pa na mga privilege ang mga nakukuha sila. Hindi lang mga senior citizens. At kahit tayo, may mga privilege tayo nakukuha. Di ba? At, ano yan, pero sabi nga sa 1 Corinthians 10:12, so if you think you are standing here, be careful that you don't fall. Diba? Hindi, dapat natin maging aware din tayo na dapat hindi natin tinitignan yung posisyon, yung power mo, yung privilege mo. Kasi baka sa totoong nangyayari sa buhay mo, bakit magkaka na ba? Diba? Ang example kanina na pinag-aralan natin ay yung buhay ni Nehemiah. And sino ba si Nehemiah? Si Nehemiah ay isang governor ng Judah for 12 years. Yan. Kilala rin natin siya bilang cupbearer, no? Cupbearer ni King Artaxerxes of Persia. At ang ginawa niyang mga mahalagang nasulat sa kanya is nailid niya yung mga tao na mag-rebuild ng wall sa Jerusalem. Diba? He supervised the rebuilding of walls wide enough for 2 to 3 walks abreast. Sabihin, mga 2 hanggang 3 tao na ayan na yung lapat niya, di ba? Di rin yung gano'ng kalapat yun, no? Sa ko nga naglilibot-libot ako dyan sa sa Intramuros. Alam si Roger rin yan eh. Di ba sa Intramuros, yan, may wall dyan, di ba? May mga kanyon, di ba? Yung wall na yun, talagang ang kapal, no? Ang kapal talaga. Ang purpose nga ng wall nung time na yun is parang naging fortress nila. Diba? Sa mga kaaway, dito, parang hindi sila madaling masakop. Diba? Yung wall na yun, yun yung napaka mahalaga sa kanila. Kaya nga, si Nehemiah talagang pinagdinay niyang ma-rebuild yung na to, yung wall na to. Di ba? Para po magkaroon sila ng fortress dun sa nila, sa lugar nila. Ayan. Kung mababasa po natin sa Nehemiah, ayan po, 5 verse 14 to 19. Ayan, makipagbukas po kayo. Ayan po, andyan na po ba kayo? Basahin po natin para mas lalong maintindihan po natin yung sa buhay ni Nehemiah. Sabi doon, nandito kayo sa Nehemiah 5 verses 14 to 19. Sabi dito, verse 14, Moreover, from the 20th year of King Artaxerxes, when I was appointed to be their governor in the land of Judah, until his 32nd year, 12 years, neither I nor my brothers ate the food allotted to the governor. But the earlier governors, those preceding me, placed a heavy burden on the people and took 40 shekels of silver from them in addition to the food and wine. Their assistants also lorded it over the people. But out of reverence for God, I did not act like that. Instead, I devoted myself to the work on this wall,
For my men were assembled there for the work. We did not acquire any land. Furthermore, 150 Jews and officials ate at my table, as well as those who came to us from the surrounding nations. Each day 1 ox, 6 choice of sheep, and some poultry were prepared for me. And every 10 days, an abundant supply of wine of all kinds. In spite of all this, I never demanded the food allotted to the governor, because the demands were heavy on these people. Remember me with favor, oh my God, for all I have done for these people. Ayan. Ayan nga po, kasi nung time na po yun, sobrang nalulungkot po si Nehemiah na napabayaan pong nawasak po yung wall sa Jerusalem. At yung heart niya talaga na ma-rebuild dito, kaya humingi siya ng pabor sa kanyang hari that time, si King Artaxerxes, bilang bilang kanyang cupbearer, no? Ayan, so ayun, nakiusap siya na humingi ng pabor, nakakuha siya ng tulong in the end, at in the end, nabuo to at nagawa itong wall na to. Nagtulong-tulong sila. Although, mapapansin pa natin dito, may mga nag-oppose sa kanya, may mga naging problema sila. Hindi, yung sa kanilang pag-rebuild ng wall na to. Ayun. Ba't natin nabanggit si Nehemiah? Si Nehemiah at isang mapag-aaralan, isang great leader na in-appoint ng Panginoon. Sabi kanina, isa pa sa mga napag-aralan kanina, may 3 temptation na pagiging isang leader. But 3 temptations of leadership. Unang-una, you will be tempted to misuse your position. And sabi sa Nehemiah 5:15, the early governors placed a heavy burden on people and took 40 shekels of silver from them in addition to food and wine. Yung mga una-una daw na naging governor, yung pinalitan niya, talagang naabuso nila yung posisyon nila. Instead na maging maging honest sila, or maging tapat sila dun sa tungkulin nila as governor, yung pinagkakatiwalaan ng hari. Diba? Instead, tinan yung nangyari, ginawa nila. Diba? They took 40 shekels of silver and everything na makukuha nila. Diba? At yun ang demoralize ng people, sa mga tao. Diba? Diba, may naalala pala ako sa office namin. Naalala ko tong manager namin. Diba, pag sinabi mong manager, diba, parang kahit anong oras ka na, pumasok. Diba, pag yung mga manager talaga, anytime, pwede siyang pumasok kasi, manager ako, boss ako. Diba, so, titingnan ko lang kung okay na yung mga tao ko. Pero, ang napansin ko to sa post ko na to, although hindi siya Christian, nakita ko yung consistency niya ang pagpasok ng maaga. Diba? Yung instead na kahit tanghali man siya pumasok, pero ang nakakabilib sa kanya, ang aga niya pa rin pumasok. Instead na maabusin niya yung manager ako kahit anong oras ako pumasok. Diba? Kung naging kagawad si for example, diba, bilang isang agawad, may position ako, diba? So, kaya, may parang diba? Pero, at yung position mo, dapat ginagawa mo pa rin yung dapat mong tungkulin. Ayun. Isa pang temptation is you will be tempted to abuse your power. Yun nga,
Binanggit doon sa 15, verse 15, their assistants also lorded it over the people. Ayun nga yung pag inabuso mo yung yung kapangyarihan mo. Di ba? At nangungurakot yung mga ganyan na nababalitaan natin ngayon. Di ba? More than 5 million, million ang pinag-usapan, di ba? Para lang ang maging general, no? Di ba? Bilang general sa kanila, kailangan may binibigay, may natatanggap sila na ng mga suhol. Di ba? Ayos pala maging general, no? may natatanggap silang suhol. Pero hindi yun na-audit, hindi napapansin. At yun nga, inaabuso yung kapangyarihan. Inaabuso yung kapangyarihan. Pangatlo, you'll be tempted to profit from your privileges. Ayun. Kumikita tayo. Kumikita dun sa privilege na nakukuha natin. Paano nga ba kumikita ang mga ang mga senior citizen? Kumikita mo sila. minsan nga parang may mga kadayaan nga. Minsan may privilege ka. Yung mga napapansin, pinag-aawayan dati ito yung mga senior citizen, pinapabili yung senior citizen para magkaroon ng discount. para gamitin yung para magkaroon ng discount. Pero ang kinukonsider na daw ngayon, yung pangailangan lang nung senior citizen, yun lang yung in-honor na discount. Ayan. Kunyari, bumili ka ng 5 manok sa inyo. Yung lang yan, yung kapasidad lang nung senior citizen ang i-discount. Ayan nga. At marami pang mga privilege na natitempt tayo na magkaroon ng profit. Diba? Sabi nga ni Nehemiah, I was a governor there for 12 years, but I did not act like that. Hindi niya ginawa yung mga yon, yung mga pang-aabuso, yung mga pangungurakot. Diba? Naging tapat si Nehemiah. Ayun, ang naging sekreto niya ay marami. Ito yung mga sekreto kung paano natin makikip yung integrity natin at may bless ng Panginoon. Sabi dito sa how to keep your integrity and be blessed by God. Unang-una, deepen my reverence for God. And deepen my reverence. Pag sinabi mong reverence, ano ibig sabihin nito? Reverence. Parang, ikaw Margaret, ano ba? Ang tindi nang iniisip ba dyan Pag sinabi mong reverence, ano ibig sabihin nito? Oo. Oo. Pagkalang. Okay? Reverence. Sabi nga ni Brother Rabin kanina, yung banal na pagkatakot, yung mataas na paggalang, reverence sa Panginoon. Sabi sa sa Psalms 110 verse 10, and the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ayun, yung reverence, yung banal na pagkatakot sa Panginoon. Kailangan meron tayo nito at dinidevelop natin ito. Unang-una dyan, reverence for God. Unang-una, na-realize natin na God placed me in this position. Diba? Dapat ma-realize natin yun na ang Diyos ay itinalaga ako dito. Nilagay ako dito sa position na to. Ang Diyos. Dami ang Diyos lamang. Diba? At, ayun, makita natin yan sa Psalm 75:6. At
Pangalawa, realize that God is holding me accountable. Ayan. Pag na-realize natin yung dalawang bagay na ito, unang-una yung pag nalaman mo, na-realize mo na ikaw ay nilagay ng Diyos sa posisyon na yan. Siyempre, magkakaroon ka ng ma-realize mo na ang Diyos ang naglagay sa akin dito. So, dapat hindi ko ito inaabuso. So, dapat ginagawa ko yung tungkulin ko. So, dapat nagiging tapat ako sa Kanya. So, dapat lahat ng gagawin ko ay para sa Kanyang kalwalhatian. Diba? And second, maging accountable tayo. Sabi nga doon sa Nehemiah 5 verse 9. So, I continued, what you are doing is not right. Shouldn't you walk in the fear of our God to avoid the reproach of our Gentile enemies? Ayan, maging accountable tayo sa mga nasasakupan natin. Ayan, sabi rin sa Hebrews 13:17, sabi doon, obey your spiritual leaders and be willing to do what they say. For their work is to watch over your souls, and God will judge them on how well they do. Ayan. Sabi, dito pa lang sa verse na to, kailangan maging tapat tayo. Sumusunod tayo sa ating mga spiritual na leader. Pag sinabi ng leader natin, nila pastora, ng ating mga pastor, na gawin mo ang bagay na to, dapat sumusunod tayo. Dahil sila ay accountable kay Lord. Diba? Kung sa tingin nyo parang iba naman yung parang makakasama yata yung pinapagawa sa akin. Huwag kang matakot kasi sila ay pinalaga dyan ng Panginoon. Ang ating mga pastor ay pinalaga dito sa ating iglesia. At kailangan sumusunod tayo sa kanila. Dahil sila ay pinalaga ng Panginoon dito. At sila po ay accountable sa Panginoon. Yan, sabi nga, God will judge them on how well they do. Tayo rin. Diba? Tayo rin ay meron ding accountability. Diba? Pangalawa, paano natin i-keep yung integrity natin? Develop love for people. Ayan, sabi nga, nabasa ko dito sa Purpose-Driven Life. Pag in-spell mo ang love, ay in-spell mo siya ng 4 na letra. It's T-I-M-E. Time. Ayan. At nakakatuwa nga na nakikita ko to sa ating mga leader na nagkakaroon ng time para sa mga tao. Diba? Paano mo ipapakita ang love mo sa tao? You spend time with them. Diba? Kung mahal mo ang isang tao, mas lalo kang nakipag-spend sa kanya ng mas mahabang oras. Diba? So, at syempre, kung mas mahal mo ang Panginoon, kung mahal na mahal mo ang Panginoon, dapat mas nag-spend ka pa ng time sa kanya. Diba? Our prayer time, our devotion time. Diba? Yung magkaroon ng matinding relasyon, yung pag-ibig, matinding pag-ibig. Sabi nga kanina ni Dari, diba? Yung first love mo sa Panginoon. Our first love, which our God. Focus on what you can give and not what you receive. Ayun, mag-focus tayo dun sa maibibigay pa natin. Sabi, nabanggit din kanina ni Brother Ramil, yung kanilang sa relasyon ng kanilang mag-asawa, na isang sekreto niya, nagpo-focus siya kung ano yung maibibigay niya sa kanyang asawa. Hindi yung
Hindi yung kabaliktaran. Ano kaya makukuha ko dito sa asawa ko? May maganda ba akong makukuha dito? Di ba? Mag-focus ka kung anong maibibigay mo. Ayan. At syempre, sa church building natin, di ba? Ano bang pangangailangan ng church building natin? Ano pangangailangan natin? Church building mismo. So, kailangan din ay magkaroon din tayo ng concern, ng pagmamahal. Kung ano yung maibibigay natin, di ba? Kaya ngayon may proyekto tayo para makalikom ng pera at magkaroon tayo ng sariling building. And habang nababasa ko itong buhay ni Nehemiah, napansin ko dito, pinagkaloob sa kanya, in the end, pinagkaloob sa kanya yung wall, Great Wall, na rebuild nila. Sa atin, ibibigay din ng Panginoon yung pangailangan natin, church, the great church, na kung saan tayo sasamba, ng malaya, mas malawak, di ba? And I believe talaga na ibibigay sa atin ng Panginoon ito. Pangatlo, discipline yourself for eternal reward. And sabi sa verse 19, remember me with favor, O my God, for all I have done to these people. Eh, pinapaalala niyo sa Panginoon, Lord, remember me with favor. Ayun. At mababasa rin natin sa Matthew 25 verse 23. Ayan. Basta, pakihanap po natin. Matthew 25 verse 23. Sabi niya dito, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Diba napakaganda? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, faithful, good servant. Diba? Kung pinagkatiwalaan niya tayo sa maliit na bagay, mas pagkakatiwalaan niya tayo sa mas malaking bagay. Amen po ba? So, naniniwala ba kayo na pagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon sa mas malaking church? Amen. Amen. So, sa buhay ni Nehemiah, dito nga nalagay ko dito, Nehemiah lived with a consuming conviction of the providence of God who guided him. So talagang nagiging tayo, nabubuhay tayo sa conviction of the providence of God. Patuloy tayong i-guide niya. And lastly, yung blessings na makukuha natin sa leader, unang-una, magkakaroon tayo ng magandang pangalan, good name to be remembered. Di ba? Respect and love of people, and people follow with all support. Sabi nga, ang tinutukoy naman dito is hindi lang mga leader na nasa mataas na posisyon, mga leader ng iglesia, leader ng mga ministry. I believe lahat tayo ay leader in our own way. Diba? So lahat tayo ay mga leader na pinagkakatiwalaan ng Panginoon. At syempre, napakaganda nga na magkaroon tayo ng magandang pangalan. Diba? Na si Ira ay nakasama ko to, na napaka faithful nito sa Panginoon. Parati niya ako nililibre. Ayan, si Ate Rio, ayan, grabe. Puro pagpapala nakukuha ko niyan. Ayan. At masunurin kong yung tao nito. Diba? Magkakaroon ka rin ng respect. Diba? Respect
and love of people. At syempre, susunod sila tayo. Di ba? Kung ang leader ay napakapangit naman sa isang leader na walang sumusunod sa kanya. Di ba? So, ito yung mga secret. Yung kung paano natin magkakaroon ng integrity at i-bless ng Panginoon. And nawa sa atin, bawat isa, ay panalangin ko na tayo maging leader na accountable tayo sa Panginoon. At na gawin natin yung tungkulin natin faithfully. Diba? At ayun, at yun nga, maging sa tulong ng Panginoon, i-guide niya tayo, bibigyan niya tayong sapat na wisdom, sapat na at tayo in the end, diba, yung pagpapala niya, ibibigay niya sa akin. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa hapong ito. Lord, sa patuloy na pagpatuloy mo sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. And Lord, we are, Panginoon, in awe, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa bawat mga leaders, Panginoon, ng aming iglesia. Panginoon, for leaders ng aming sa mga ministry, ng aming pong pastor, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga namumuno, Panginoon, sa iglesia, ang lahat ng mga workers, God, Lord, ang lahat, Panginoon, ng tumatayo sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, we pray for them that you would guide them every day of their life, Panginoon. Na maging mabuting katiwala kami, Panginoon, sa iyong, Panginoon, yung tungkulin namin sa iyo, Lord. Lord, salamat, Panginoon, dahil narito kami sa iyong biyaya. Nakatayo, Panginoon. And Lord, salamat dahil, Lord, binubuhos mo, Panginoon, yung pagpapala, Panginoon. Even hindi kami nagiging katiwa-tiwala sa iyo, Panginoon. Lord, you still, Lord, there for us. Salamat o Diyos sa aming pong mga natutunan, Panginoon, ngayong hapong ito. Lord, nawa, ikaw lamang po ang siyang magbigay, Panginoon, ng kalakasan, sapat na karunungan, Panginoon, at may apply namin ito sa aming pong buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong katapatan, Lord. Nawa, tulungan mo kami na maging tapat din, Panginoon, sa aming pong buhay, Lord. Salamat po, Diyos. Kaya basta mo namin ito sa naman at sa Panginoon. Amen.